ang lahat sa isang malawak na walang hanggan na tinatawag na Ginunggagap, na pinagigitnaan ng mundo ng yelo at apoy. Muspelheim ang unang mundong nalikha, kung saan naghahalo ang liwanag at ang napakainit na apoy. Sa kabila nito ay isang madilim at malamig na lupain ng Niflheim. Nang magtagpo ang init at yelo, lumitaw ang mga patak ng tubig. Ang tumatakbo na dito nito ay nagbunga ng isang higanting yelo na nagngangalang Ymir. Isang araw ay nagpahinga siya at nakatulog ng pawis. Sa kanyang kaliwang braso ay tumubo ang isang lalaki at isang babae. At sa pagitan ng kanyang binti ay lumabas ang isa niyang anak na lalaki. Dito nagsimula ang Frost Ogre. Ang lamig ng pagyelo ay naging baka na tinatawag na Odhumla. Mula sa kanyang kasalanan ay umagos ang 4 na ilog ng gatas at ito ay pininom niya kay Ymir. Dinilaan ng baka ang mga bloke ng yelo. Pagkatapos ng isang araw, pinalaya niya ang buhok ng isang tao mula dito. Pagkatapos ng 2 araw, lumitaw naman ang ulo. Sa 3 araw, ang buong tao ay tuluyan ng nabuo. Ang kanyang pangalan ay Buri at siya ay matangkad, matikas at magandang lalaki. Si Buri ay may anak na lalaki na nagngangalang Bor na ikinasal kay Besla, ang anak ng babae ng isang higante. Si Bor at Besla ay nagkaroon ng 3 anak na lalaki. Si Odin ang una, si Vili ang pangalawa at si Vey ang pangatlo. Naniwala si Odin at ang kanyang mga kapatid na siya ang pinakadakila at pinakatanyag sa lahat. Pinatay ni na Odin, Vili at Vey ang higateng si Ymir. Nang bumagsak si Ymir, umagos ang dugo nito katulad ng baha. Dahilan kung bakit ang lahat ng Frost Ogres ay nalunod, maliban sa higanteng si Bergal na tumakas kasama ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pag-akyat papunta sa isang loop, isang punong kahoy na puno ng kahoy na maaaring magsilbi bilang alinmang isang bangka o isang kabaong. Mula sa kanila, muling sumibol ang mga pamilya ng Frost Ogres. Pagkatapos ay dinala ng mga anak ni Bor si Ymir sa gitna ng Ginunggagap at ginawa ang mundo mula sa kanya. Mula sa kanyang dugo, ginawa nila ang dagat at ang mga lawa. Mula sa kanyang laman ang lupa. Mula sa kanyang buhok ang mga puno, at mula sa kanyang mga buto ang mga bundok. Gumawa sila ng bato mula sa kanyang mga ngipin, mga panga, at mga buto na nasira. Lumitaw ang mga uod sa laman ni Ymir at nagkaroon ng buhay. Sa pamamagitan ng dekreto ng mga Diyos, nakuha nila ang pag-unawa ng tao at ang itsura ng mga tao, kahit na sila ay naninirahan sa lupa at sa mga bato. Mula sa bungon na Ymir, ginawa ng mga anak ni Bor ang kalangitan at nilagay ito sa ibabaw ng lupa kasama ang 4 na panig nito. Sa ilalim ng bawat sulok ay naglagay sila ng mga duwende na ang mga pangalan ay Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga mabagsik na mga higante, ang mga anak ni Bor ay nagtayo para sa kanilang sarili ng stronghold gamit ang kilay ni Ymir. Ito ang stronghold nila na pinangalan ng Midgard.